Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ang pagbati sa ating Espiritu Santo. Sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nalalaman natin, mga minamahal na kapatid, na ang Diyos ay nagutos na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang Diyos kailanmay hindi naman nagkulang. Ngayon po, sa panahon ng kawakasan, ating nalalaman na ang pakakak ay hindi pa na sa kanyang banal na bundok, sa kanyang banal na bundok ng Zion, upang sa ating paghanap o sa ating pagsasaliksik ay masumpungan natin ang katwiran na magdahatid sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, sapagkat dyan po sa katwiran na yan, sa katwiran po ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, dyan po tayo lahat hahatulan ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, at hahatulan niya sa katwiran ang sanglibutan, siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't patuloy po ang mabuting balita ay nahanda para sa ating lahat, upang sa ating pagsasaliksik sa ikaliligtas nating lahat ay makasumpong tayo ng biyaya sa ating Panginoon, at ang Diyos din ang namamagitan sa lahat ng mga bagay ayon sa minagaling ng kanyang dakilang kalooban. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't patuloy nating itaas, ipahayag upang ipaalala sa isa't isa ang banal na katwiran na magliligtas sa atin. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ipagpasalamat, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy natin itaas ang dakilang pagpapasalamat, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ating ipahayag, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the
pangalan ng bayan ng Diyos, patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin, mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupalang kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. patuloy tayong magtaas ng dakilang pagdulog ng dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay, patuloy namin itinataas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banal ng lupupan. Amen. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy namin tinatanggap buwan sa iyo. Na patuloy na ikaw ang namamagitan sa lahat ng mga bagay sa ikaliligtas ng mga kaluluwa ng iyong mga banal na hihirangin ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen. At patuloy na ang iyong katwiran na nahahayag sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan. Ito ang buhay na walang hanggan na mahahayag sa buong sanlibutan. Amen. Kaya patuloy namin idinudulog sa iyong banal na kapangyarihan na patuloy na ikaw ang magitan sa puso at pag-iisip ng sinumang tao na hihirangin mong maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang buong pagtitiwala sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Malugod po namin kayong binabati, mga kapatid, mga manggagawa, lahat ng mga iglesia sa bahay-bahay, lahat ng maglalagak ng pagkilala at paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nasasaksihan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi po tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. So, iniimbitahan po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo na pakinggan yung kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. Ang kanya pong layunin, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Book of Acts chapter 28 verse 31. So tayo pong lahat ay iniimbitahan na sapagkat nakamamangha na po ang mga pamitaing nagaganap sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ito po isang paalala sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Tao rin akong katulad nyo na ginamit, nagpahayag ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na sinusubaybayan natin ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Paniniwalaan po natin
ang hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. May babasahin po ako sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Unawain natin mabuti at kung maunawaan na po natin, kuhanin natin yung mga banal na kasulatan natin sa ating mga tahanan, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, at bulay-bulayin po natin. At ang Panginoon Diyos po, sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paglalagaan ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, paniniwalaan natin yung bugtong na anak ng sinugo, makikilala natin yung ating paniniwalaan, makikilala natin yung tumawag at pumili at nagharal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, makikilala natin yung tumawag sa atin na paglilingkuran natin. Amen po ba? Amen. So may babasahin ako sa aklat ng Matthew chapter 22 verse aklat ng Matthew chapter 24 verse 42. Sa lahat po ng iniimbitahan, pakikuha po natin yung ating mga Bible sa ating mga tahanan. Sundan nyo kami sa lahat ng mga iniimbitahan. At ang nag-iimbita po ang Panginoong Hesukristo na paniniwalaan natin. Siya yung ating tagapagligtas at manunubos. Tinubos niya tayo sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi niya tayo tinubos sa nagagawa nating kamalian pagdating sa laman. Meron pong sumasaklaw sa gawa natin sa laman. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya po, ang namamahalang espiritual sa lahat ng mga iglesia sa bahay-bahay, yung ating manunubos na tinubos tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Nadaya tayo ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Ang pagsisisihan natin kasalanan, aral ng sanlibutan na kinagis na natin. Hindi po yung nagagawa natin sa laman. May sumasaklaw sa laman. May batas ang laman. May gobyerno ang laman. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang sumasaklaw dito sa pamamahalang espiritual, ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Siya po yung nag-iimbita sa akin. Siya po yung nag-iimbita sa ating lahat. Nakatulad nyo rin akong gumaganap at tumutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na ngayon, pinagsisisihan ko at kinapuputan ko ang walang kamuluhang aral na sanlibutan. Nakukuha po ba natin kung ano yung kasalanan pagsisisihan natin? Amen. Aral na sanlibutan. So, maliwanag na meron tayong pinagsisisihan. Aminin po natin at nagising na tayo sa napakaraming relihiyon sa mundo Amen po ba? Amen. Kaya nga po, may dumadating ng salot Sa buong mundo, ang salot. Isang babala ito sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Na ito na yung panahon na iniimbitahan tayo upang pagsisihan na natin yung kinamulatan natin na aral ng sanlibutan na hindi tayo kayang yatin sa kaligtasan ng aral ng sanlibutan. Sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Babasahin ko itong aklat ng Matthew chapter 24 verse 42. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Dadapot ito'y talastasin ninyo, dadapot ito'y unawain ninyo. Na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaan tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo ay magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Maliwanag po ba na sa lahat ng mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit, na ang bundok ng Sayon yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, na may hula ng mga banal na propeta na susubaybayan tayo, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin.
Bulay-bulayin po natin yung paniniwalaan natin. Wala pong ibang pangalan ibinigay, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin, masusumpungan na kaligtasan na paniniwalaan natin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya napakahigpit na ng imbitasyon sa atin eh. Pinagpupuyat tayo. Saan ba tayo pinagpupuyat? Hindi po ito sa pisikal na pagpupuyat. Sa espiritual na preparasyon. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. So may mga sign na po na pinaunawa sa atin. Yung second coming, maraming lilitaw na mga naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagtayo ng relihiyon. Yan po yung palatandaan. At makakakita tayo ng iba't ibang pangitain sa langit at sa lupa. O eto po, lumalatag na ang epidemya sa buong mundo. Ngayon po, iniimbitahan na tayong lahat. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo. Na mapakinggan na natin ang tinig na hinipan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 1, Joel chapter 2 verse 31, 32. Lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Sayon po iniimbitahan lahat. Pakibasa po natin, pakisubaybayan nyo kami upang matyak na natin at maunawaan na yung mga iglesia sa bahay-bahay ang iniimbitahan na tapat na nating paniwalaan ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Binuhay siyang maguli in the third day, kaya tayo may relasyon, may katuwiran tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tumataan sa puso't isip natin, yung katuwiran ng patotoo, lumalabas na sa labi natin, hayag na. May relasyon tayong lahat, may commitment tayong lahat, na-delivered tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nagkaroon tayo ng spiritual obedience na lahat na iniimbitahan. Sa panahon ng kawakasan, lahat ng nakakarinig ng kanyang tinig na pinapahayag na sa social media na ang Diyos ay pag-ibig, no discrimination, wala siyang itinatangi. Kayo manggi, itim, puti, tinatawag niya ng lahat. Siya ang tumatawag, siya ang pumipili, siya ang naghahalal na isang matibay at matatag na kaharian na hindi makikilos sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Natupad na po yung sinabi niya sa mga banal na alagad na maraming paparito at gagamit ng kanyang pangalan. Amen po ba? Amen. Kaya mahigpit ang imbitasyon sa atin, magpuyat nga kayo. Ibig sabihin lagi tayong alive sa pakikinig ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Lagi natin uunawain, nanamnamin natin yung lasa at paniniwalaan natin ang tapat. Maninindigan na po tayo at mapupuot na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Maniwanag po ba? Amen. Makikilala niyo po yung nangangaral kung sa Diyos o hindi sa Diyos. Ang hindi sa Diyos, wala po siyang sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Ang sa Diyos naman, may sinusubaybayan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari at sinaksihan ng mga banal na apostol ang patotoo na kanilang nakita at namasdan at nakausap. Amen po ba? Amen. So sa John chapter 21 verse 24 talagang pinaghihiyawan ng mga banal na apostol yung matibay at matatag nilang pundasyon ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po sa panahon ng kawakasan na ang tunay na sa Diyos mayroong pinapangaral na sinabi ng Panginoon Diyos na natupad ang hula ng mga banal na propeta na kasama ng Panginoong ng mga banal na apostol, ang Panginoong Jesucristo
Siya ang sinabi ng Propeta Isaias na tatawagin siya Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Siya ang prinsipe ng kapayapaan na sa kanya ibinigay ang pamamahala na hindi magwawakas. Amen po ba? Amen. Siya po ang ating paniniwalaan na tagapagligtas. Merong mga relasyon yung nagsiselebrasyon ng araw ng Sabat, nangingilin at namamahinga na sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Napupuot na tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. That is the day of the Lord, year of the Lord. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng mga iglesia sa bahay-bahay, ang nagpapatibay po at nagpapatatag ng ating paniniwala ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Amen po ba? Amen. Narinig nyo kanina yung introduction ng bago tayo magpuri sa Panginoon. Ahatulan sa katwiran ng patotoo ang buong sanlibutan. Dito pa lang po sa epidemyang dumating, tunay na nasindak at natakot tayo at naminig, ano? Dahil ayaw natin na mahawa tayo sa mga virus na kumakalat. Kaya inilockdown ng lahat ng mga bansa. Tama po ba? Amen. Mas nakatatakot kung paparito na ang ating tagapagligtas at mahahayag na ang kanyang larawan sa langit. Amen po ba? Amen. Isipin natin kung bakit tayo matatakot. Ang hindi natatakot sa mga inimbitahan na aalala at tutupad at gugunita ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nananabi tayong madatnan niya mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na sa pagtitipo natin nakatala sa langit yung mga participant at saka yung mga partakers. Yung magiging bahagi ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas nakagagalak sapagkat tayo may katiyakan at may kasiguraduhan na tayo daratnan niya ng mga tapat at mabuting katiwala na tayo ang nag-iingat ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sipin natin na sa mga iglesia sa bahay-bahay, wala naman tayong may pagmamakulit, may pagmamalaki sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Isipin natin yung logic kung bakit isinugo yung buktong na anak. Bakit po ba isinugo yung buktong na anak na ang layunin ng Diyos ay pag-ibig? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Isinugo niya yung kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay maniwala, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung logic, alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng mundo. Amen po ba? Amen. At hindi na bago, sa pasimula pa lang, nadayanan ni Satanas si Eva. Napaniwala ni Satanas si Eva. Si Eva ang pinanggalingan ng lahat ng lahi ng laman. Amen po ba? Amen. Mapapasa natin yan sa aklat ng Genesis. Kaya nga, ngayon natupad yung Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Nalilikhain niya yung kanyang sambahayan na kawamis niya. Lahat ng gigilala sa buktong na anak magiging kawamis ng ating tagapagligtas Kaya nga, binuhay siya maguli in the third day. Siya panganay sa lahat ng makasalanang tao sa buong mundo At lahat ng makakakilala sa panganay magiging katulad tayo ng panganay sa muli niyang pagparito Di po ba nagkaroon ng paglikha? Nagkaroon ng pagsilang? Nagkaroon siya ng lahi? Na ang lahi dito tayong iniimbitahan na gaganap at tutupad ng patotoo? Maliwanag po ba na meron tayong relasyon? Hindi po sa pag-iisip ng tao ang pagtatayo ng dalisay na relihiyon, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya po ang nagtayo ng dalisay na iglesia na ihaharap niya na walang dugis at kapintasan. So maliwanag na hindi sa pag-iisip ng tao ang preparasyon ng maluwalhating iglesia. Amen po ba? Amen. Kundi sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus
ang pagtatayo ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Hindi sa pisikal tayo itinayo. Nasa pisikal tayo, gaganapin natin yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas upang kung sa pagparito niya, datnan niya tayo tapat at mabuting katiwala na iningatan natin yung katwiran ng patutuo sa puso't isip natin, nahayag na sa labi natin yung pinaniwalaan natin na isang Diyos na tunay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Nakuha niyo na yung pagtatayo ng dalisay na reliyon, nakawangis ng ating tagapagligtas yung itinayo niya sa ibabaw ng bato na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. May pangalan po yan. Nakatala po sa langit ang pagpupulong ng mga participants at partakers na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. Kaya po ang may pandinig, makinig na, unawain na natin. Huwag na natin pagmatigasin yung ating kalooban sa napapakinggan natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Kung sasabihin ng sino man na nakakarinig at nakakapanood ng mensahe ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, bago ata ang bundok ng Sayon. Alalahanin natin, hindi pa tayo tao, hula na ng mga banal na propeta ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Na ang bundok ng Sayon dito yung mga mananampalataya na mga iglesia sa bahay-bahay na nangalat sa silangan kanluran timog ng Tinaga. Maliwanag po ba na naunawaan natin? Wala pong kaipokrituhan yung layunin niya sa atin lahat eh. At ang pag-iisip niya eh, hindi pag-iisip ng tao eh. Ang paniniwala ay sa mga bagay na di natin nakikita na mangyayari yung pinaniniwalaan natin eh. Amen po ba? Amen. Hindi sa mga bagay na nakikita natin na naglalaho, nawawala at nasisira. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman. Napaparito yung ating tagapagligtas at mayroong babalikan na dalisay na relihiyon na inihanda niya na sa pag-iisip niya, inihanda ang dalisay na relihiyon na walang dugis at kapintasan. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ang naganda sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. So napakadakila ng pag-ibig niya sa lahat ng mga tao. No discrimination, wala siyang tinatangi. Iniimbitahan niya tayong lahat. Welcome po tayong lahat. Huwag natin pagmatigasin yung ating kalooban. Alalahanin natin yung mga magulang natin sa ilang. Nung nagmatigas ang kalooban nila, napahamak sila. Ngayon po, nagpapakita na ng sign. Nagpapakita na ng mga tanda sa muli niyang pagparito. Kaya ang imbitasyon sa atin, magsipagpuyat na tayo. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, mag-aral na tayo araw at gabi. Ilagat na natin yung puso natin at isip natin ng buong lakas at buong kaluluwa. Ilagat na natin sa ating tagapagligtas sa si Kristo Jesus yung paniniwala natin. Nakuha natin yung imbitasyon sa atin na pinagpupuyat na tayong lahat. Ngayon, yung nakakaral, makikilala niyo po sa John chapter 7 verse 16. Pakibasa po natin sa ating mga tahanan. Subaybayan niyo kami upang sumagana sa puso't pag-iisip natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na napaka dakila na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Juan na alagad ng ating tagapagligtas. May nagtanong po sa kanya yung mga Hudyo. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Nakukuha niyo po? Naunawaan natin. Nagtanong dito yung Hudyo eh. Sinagot ng ating tagapagligtas yung mga Hudyo. At sinabi, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Doon pala sa nagsugo sa Panginoong Kristo yung aral na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Yung ama niya ang nagsugo sa kanya. Nakukuha po natin. Kaya po isang Diyos na tunay ang paniniwalaan natin, magkawali silang espiritu.
ang pinagbabatayan ng paniniwala natin dito, magkatulad silang espiritu. Amen po ba? Amen. Verse 17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Nakikilala ng mga nakikinig na nangangaral ng salita ng Panginoon Diyos yung nagtuturo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Verse 18, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Dapat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Amen. Tignan nyo, sinabi ng Panginoong Jesucristo, may nagsugo sa kanya. Ang naniniwala sa isinugo, naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Naunawaan natin? Amen. Kaya sinabi niya, sinagot sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sino man ang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala natin kung sino man yung nag-iibig gumawa ng kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ibig sabihin, hindi sa kalooban ng Panginoong Kristo yung sinasabi niya, kundi sa kalooban ng nagsugo sa Kanya. Amen po ba tayo? Amen. Makikilala natin yung isinugo. Hindi sa Kanyang sarili yung salita, kundi doon sa nagsugo sa Kanya yung salita na sinasalita niya. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong napakadakilang mensahe ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang naniniwala sa Panginoong Jesucristo ay naniniwala sa Kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Kaya po, isa lang ang Espiritu, paniniwalaan natin, magkatulad silang Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, sa pasimula, nung nalangin niya langit at lupa, hindi nakikita ang Diyos Di ba siya ang tinawag na Ama na pinanggalingan at pinagmulan ng lahat ng mga bagay? Di ba sa pamamagitan ng kanyang banal na kalooban at layunin, tayo rin naman magiging katulad niya, sinugo niya yung buktong na anak, na lahat ng maniniwala sa sinugo naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Natitiyak natin yung buhay na walang hanggang na regalo sa atin na iniintay natin at inaasam-asam natin na yung kanyang muling pagparito meron siyang daratnan ng mga tapat at mabuting katiwala na ipinapahayag yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang karangalan, yung kanyang kapurihan. Na ang tagapagligtas natin ng Espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hahatulan ko ang lahat ng di mananampalataya at mananampalataya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Napakinggan nyo kanina, introduction natin no? Amen. Ang nagsasalita ng sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Tignan nyo, yung nangangaral na nagsasalita, nasa sagalang kanyang sarili, humahanap siya ng kanyang kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya sa kanyang nagsugo, ang yaon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Tignan nyo, yung nagsugo sa akin pinapahayag ko yung kaluwalhatian ng nagsugo sa akin. Nakilala ko yung tumawag sa akin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Ipinapahayag ko yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kapurihan, yung kanyang layunin sa lahat ng mga tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayad dito, libre po ito. Ang pakikinabangan natin lahat dito, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung nangangaral sa Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon, hindi humahanap ng kaluwalhatian sa kanyang sarili, kundi ang ipinapahayag ko yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na tumawag at pumili at naganal sa atin na isang matibay at matatag na kaharian na hindi makikilos sa paniniwalang espiritual na ipinaganda na tayo ng tahanan sa langit, ang banal na bundok ng Sayon. Amen. Nakikilala niyo yung tunay na sa Diyos? Hindi sa kanyang sarili humahanap ng kaluwalhatian.
kundi pinakikilala ng tunay na sa Diyos na nangangaral sa social media na walang bayad, ang kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na paniniwalaan. Espiritu po yung ating tagapagligtas, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli eh. Napakadakila po nung ibinigay niya sa atin, natuto pa rin sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at mga kaibigan. Mga kamanggagawa ko sa ubasan at ministeryo ng banal na bundok ng Sayon. Tignan nyo, diniklara pa rito ng Apostol 1 sa Book of John, chapter 21, verse 24. Ito ang alagad na nagpatotoo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito at nalaman namin na ang kanyang patotoo ay totoo. Nangyari po yung patotoo ng mga banal na alagad na sumulat ng lahat ng mga bagay na nangyari. Sino po ang tutupad nito ngayon? Di ba tayo mga itinagdag tagapagmana ng buhay na walang hanggan ang tinawag niyang dali siya na iglesia na inihanda na walang dumi at kapintasan? Di ba tayo mga iglesia sa bahay-bahay na ipiktado ng epidemya ngayon? Amen. Na nakakwarantin tayo sa ating mga tahanan? Napasanin natin ang kanyang pamatok sapagkat ang kanyang pamatok ay magaang pasanin. Amen po ba? Amen. Magsipag-aral kayo sa akin. Ito na yung pamamahinga ng kaluluwa natin eh. Ito yung last days na tinatawag. Ito yung year of the Lord. Ito yung birth of Christ natin lahat. Iisa lang ang kapanganakan natin lahat. Iisa lang din po ang pagiging lahi natin lahat. Lahat na sumunod sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, tayo po ang lahi niya sa pagbabagong lahi. Dahil tayo ang mayroong katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas at manunubos na si Yesu Kristo. Tinubos na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nalaman na natin kung ano yung pagsisisihan nating kasalanan dito sa sanlibutan. Alipin tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kundi ilalagat natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saksi po tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nangyari po yung paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Pinatunayan ng mga banal na apostol yung kanilang nakasama, yung kanilang nakita, yung kanilang nakausap. At tinawag sila at inihalal sila na ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita. So ito po yung reference nung John chapter 7, verse 16, 17, up to 18. Ito po yung reference. John chapter 8, verse 28, up to 32. Nakukuha po natin Amen. yung reference. Ito na, bibiling lang tayo ng isang pahina. Ano po yung nakalagay? 8, verse 28, up to 32. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay nito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Nakagagalak, ano po? Amen. Ginawa niya yung pinagagawa ng kanyang ama. Kaya sabi niya Ama, niluwalhati kita. Natapos na yung gawa na pinagawa mo sa akin. Amen po ba? Amen. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay nito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Amen. Nung ipinako siya sa krus, nagdusa siya sa kasalanan nating lahat. Amen. Hanggang kamatayan, ang pag-ibig na inalay niya sa buong sanlibutan na alipin na walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Di po ba't nung ikatlong araw, nung buhay siyang maguli, nahayag na yung ginawa niya, na yun ang kalooban ng kanyang ama, yun ang sinasalita niya, yung kalooban ng kanyang ama. Kaya po ang naniniwala sa Panginoong Jesucristo, naniniwala sa kanyang ama. Amen po ba? Amen.
Nangyari po ito. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saan ninyo makikilala na ako nga ang Kristo? Di po ba nakilala natin na siya nga ang Kristo? Hindi pa tayo tao nun eh. Nung mangyari na, binuhay siya maguli in the third day eh. 2,000 years pa ang nakalipas eh. Amen po ba? Nangyari eh. Nakilala ng mga nagparusa sa kanya eh. Yung nagpahirap sa kanya, lumindol doon sa pinagtakuan sa kanya. At nung ikatlong araw, nahayag ang Kristo. Espiritu siya, oh. Amen po ba? Amen. Nakilala siya ng buong mundo. Amen po ba? Amen. Verse 29. At ang nagsuko sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakalulugod. Tingnan niyo po, hindi siya pinabayaan ng kanyang ama na nag-iisa siya. Tayo ba pababayaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na nag-iisa tayo? Hindi po ba kasama natin siya? Amen. Siya nga ang naganda ng pagkain, spiritual na paniniwalaan at gaganapin na natin sa panahon ng kawakasan. Siya rin ang naganda ng maluwalhating iglesia na dinalisay ng kanyang katwiran yung lahat ng mga iniimbitahan na pinaghahanda na at pinagpupuyat na sapagkat mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Madatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala sa tipanan. Amen po ba? Amen. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa. Kasi lahat na sinasabi ng Panginoong Jesucristo yun ang kalooban ng kanyang ama. Amen po ba? Amen. Sapagkat ginawa kong lagi ang mga bagay na sa akin niya ay nakalulugod. Tignan nyo, yung lahat na sasampalataya at paniniwala sa ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto, mga saksi niya tayo. Ito yung lagi natin ginagawa tuwing araw ng Sabat. Nangingilit tayo, namamahinga na tayo sa piling ng presensya, ng katwiran, ng pagkabuhay na maguli. Napupuot na tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maliwanag na may pinagsisisihan tayo na kamalian natin sa paglalakbay natin, na biktima tayo at ligaw tayo sa paniniwalang espiritual. Ngayon nasa matuwid na paniniwala na tayo. Kaya sabi ng ating tagapagligtas ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa aking ama, kundi sa pamamagitan. Kung saan ako sabi ng ating tagapagligtas kung saan ako doroon din kayo. Amen po ba? Amen. Masusundan natin siya kasi patuloy natin gaganapin ito at aalalahanin tuwing araw ng Sabat Naramdaman natin lahat mga kapatid at mga kaibigan na iisa lang ang doktrina, bautismo na tatanggapin natin na paniniwalaan natin. May katwiran ng patotoo yung doktrina na ipapahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol sa lahat ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao, wala siyang itinatangi. Verse 30. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay nito ay maraming nagsipaniwala sa kanya. Nagagalak po sa panahon ng mga Judaismo. Amen. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay nito ay maraming nagsipaniwala sa kanya. Ako naniniwala sa panahon ng kawakasan. God grace. Siya rin ang tumatawag, siya rin ang gumigising sa atin sa paniniwalang espiritual. Marami rin maniniwala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. That is the chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Nakukuha na po natin yung sinasalita ni Apostol Juan na nakasama ng ating tagapagligtas.
Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsipaniwala sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Di po ba sinabi niya yung salita sa mga banal na alagad? Nasulat ni Apostol Juan ito eh. Tuwing pupunta sila sa Jerusalem, sinasabi ng ating tagapagligtas kung ano yung mangyayari sa Kanya na gagawin niya. Huhulihin siya ng makasalanan ng tao. Pahihirapan siya. Yung Kanyang pagdurusa ho para sa ating lahat sa buong mundo, yung pag-ibig niya. Sinabi niya yung mangyayari sa Kanya mga banal na alagad. Kaya po, nung siya namatay sa krus, sabi niya, Father God, it is finished. Nagawa niya yung ginagagawa ng Kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Kaya meron tayong pinaniniwalaan may hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula hanggang kamatayan. In the third day, binuhay siyang maguli. Meron tayong napakadakilang halimbawa na tutularan na ginawa ng ating manunubos upang tayo iligtas niya sa madilim na sanlibutan na matmat na po ng masamang aral ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti at kung maunawaan na natin, ilagat na natin yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magpatotoo na tayo, katulad ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan. Makikilala natin ang tunay na ministro at ang tunay na author ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Katulad nyo rin po akong tao na naglilingkod sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nag-iintay, nagbabantay, nagsasakripisyo, nagtitiis, nalulumbay, nalulungkot, bat-bat ng hilahil. Pero sa kabutihang loob at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ito po, bilang tao, ginamit niya ako na ipahayag ko ang katotohanan at ipangaral ang pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya tayo nasa pisikal, tinatawag niya na tayo, pinipili upang magkaisa na tayo ng pagkilala at paniniwalang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya niya hinuhugasan yung maruming lakad natin ng paniniwala dito sa sanlibutan upang tayo'y lumakad na nang may pinaniniwala ang katwiran ng patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ang nagbobotismo po ay yung ating tagapagligtas sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yan po yung panghugas sa maruming lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Kaya po, hinuhugasan niya yung mga pangyapak natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Kaya hinuhugasan yung mga panlakad natin, biktima tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya yan yung bautismo hinugasan yung maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya ano sabi niya dito? Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsipaniwala sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol sinabi niyang lahat yung mangyayari sa Kanya Pahihirapan siya ng makasalanan ng tao. Tutumusin ko ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin akong maguli sa makasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Hindi po ba nangyari yan, mga kapatid at mga kaibigan? Yan po yung katwiran na magkakaroon tayo ng relasyon sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo rin naman. Pilipos chapter 2 verse 5.
Naramdaman ba natin yung pinagkakaloob sa atin ng ating tagapagligtas at manunubos na nasa kanya yung pag-iisip na ibinigay sa atin, na paniwalaan natin na binuhay siya maguli in the third day? Di po ba't magagalak yung manunubos natin sa napakatinding sakripisyo niya sa kasalanan ng maraming tao sa buong mundo? Sa iisang pangalan lamang natin masusumpungan yung kaligtasan natin bawat isa, paniniwalaan natin yung nag-alay ng buhay sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na ngayon ay namamahinga. Di po ba't naaalala natin at ginugunita natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta na tayo yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na ginugunita natin, pinaniniwalaan natin, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naramdaman po ba natin na may relasyon na tayong lahat ngayon? Naramdaman ba natin na nilinis niya na yung maruming lakad ng paniniwala natin? Sabi niya sa atin, tunay nga kayong mga alagad ko kung kayo'y mananatili sa aking salita. Na yung salita na sinabi niya sa mga banal na apostol, ipinangaral sa atin. Nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. In Book of John chapter 21 verse 24. Lahat ng mga nasulat ay totoo. At silang lahat ay nagpatotoo. Kaya sinabi nila in Book of Acts chapter 2 verse 32, kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakuha niyo po? Naunawaan po natin mga kapatid at kaibigan na nagagalak. Subaybayin niyo kami, mga kapatid at mga kaibigan. Nag-umpisa tayo sa Matthew chapter 24 sa mga iniimbitahan na magsipaghanda na. Amen po ba? And then, yung susunod na binubulay-bulay natin Book of John chapter 7 verse 16, 17, and 18. Yung reference Book of John chapter 8 verse 28 up to 32. Manatili po tayo sa sinabi niya. Nabubuhayin siya maguli. Dahil pagdating po sa Book of Acts chapter 17 verse 31, lahat ng mananampalataya at di mananampalataya hahatulan niya sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Ipinakilala siya ng kanyang Ama sa lahat ng mga tao sa buong mundo na sa katwiran ng isang lalaki na tagapagligtas ng kanyang banal na bayan, na sa karunungan iniligtas niya yung kanyang banal na bayan at ang bayan niya rito tayong iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Tao rin akong katulad nyo na nag-iimbita sa atin yung gumawa ng tipan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Siya ang nagpapatunay sa lahat ng mga iniimbitahan niya na aalala at maniniwala sa katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Yan ang tatat ng patotoo ng mga iglesia sa mga bahay-bahay. Na sinabi ng ating tagapagligtas na ang tolda ng banal ng bundok ng Sayon hindi lalapitan ng salot. Amen po ba? Amen. Nakuha nyo na yung sinabi niya sa atin na maraming nagsipaniwalang mga Hudyo sa kanyang sinabi na ipapako siya sa krus. Tanda na pagtutupusin ng marami, in the third day, bubuhayin siya maguli. Pinaniwalaan ng mga Hudyo, nasaksi sila sa pagkabuhay na maguli. At ang mga banal na apostol ay lahi ng Hudyo. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo po yung tunay ng alagad ng Panginoong Jesucristo. At yung nangangaral hindi nangangaral sa sarili niyang kaluwalhatian. Kundi pinapangaral yung nagsugo doon sa nangangaral. Ipinangangaral yung kaluwalhatian at karangalan ng nagsugo sa nangangaral. Amen po ba? Amen. Verse 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Tingnan nyo, makikilala natin yung katotohanan. Di po ba nangyari katotohanan? Na makikilala natin. Nahayag ang Espiritu sa naman sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Makikilala natin yung katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
Saan tayo pinalaya? Di ba alipin tayo na walang kabuluhang aral na sanlibutan? Diyan tayo pinalaya. Nakilala natin yung katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sinabi niya lahat na maniniwala sa ating tagapagligtas tunay nga kayong mga alagad ko. Amen po ba? Amen. O, ito na naman yung reference. John chapter 14, verse 6 up to 12. O, lilipat na naman po ako dito sa 2 page lang. Pupunta ako dito sa Book of John din. Chapter 6, verse yung reference, chapter 14, verse 6 up to 12. 14 po, sa 14, chapter 14, yung reference. Ano po sinasabi dito sa verse 6? Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Verse 7, kung ako'y nakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Pinakilala ng buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Amen po ba? At pinatunayan naman ng kanyang Ama ang larawan ng kanyang anak. Amen po ba? Saan natin makikita yung talata na pinatunayan at pinakilala ng Panginoong Jesucristo yung larawan ng kanyang Ama? John chapter 1, verse 18. Amen po ba? Amen. And then, John chapter 5, verse 37. Yan po yung mga supporting verse na talagang pinaglilinaw sa unawa natin na napapanood at napapakinggan natin yung kanyang layunin sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Sino may walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tingnan niyo po, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Lahat ng ipamumuhay natin yung katwiran. Ito po yung katotohanan na pinamumuhay natin. Ito po yung ebanghelyo na pagyapak natin. Amen po ba? Kaya nga nilinis yung maruming lakad natin upang maipamuhay na natin itong ebanghelyo, itong mabuting balita yung katwiran ng patotoo Kaya kung saan siya naroon doroon din tayo Amen po ba? Amen. Verse 7, kung ako ay nakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya inyong nakakilala at siya ay inyong nakita. Di ba nakita na natin, naunawaan natin ang larawan ng kanyang Ama? Pinakilala siya ng ating tagapagligtas Nakalagay doon sa John chapter 1, verse 18 kailan wala nakakita sa Panginoon Diyos Ngunit ipinakilala siya ng ating tagapagligtas At ipinakilala naman ng kanyang Ama yung larawan niya sa John chapter 5 verse 37. Pinatunayan ng kanyang Ama yung larawan niya nung buhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Dinakilala natin ang larawan ng kanyang Ama na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kung magkagayon, magkawagi silang espiritu. Kaya wang espiritu kinikilala natin. Amen po ba? Iisang Diyos na tunay yung kinikilala natin. Napakadakila po dahil deklarado sa banal na kasulatan ay isang Diyos na tunay lang ang dapat natin kilalanin at paglingkuran Ang katulad siya ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Meron namang batayan na pinagugutan tayo ng karunungan. Ano po? Sa John chapter 5 verse 37, John chapter 1 verse 18, andun yung kahayagan ng larawan ng pag-ame na isang Espiritu lang Parang laman din yan nanggaling ang laman sa pasimula kay Eva at kay Adam Di ba isang laman lang lahat ng tao sa buong mundo? Amen. Ang Panginoon Diyos bagamat siya Espiritu lahat ng magiging lahi niya Espiritu rin katulad ng kanyang panganay na nilalang sa mga makasalangang sanlibutan. Amen po ba? Amen. So napakadakilang karunungan na patuloy na ipinapaalala sa atin yung ating paglalagahan ng paniniwala na talagang may katiyakan tayo sa paghihintay at pagbabantay natin na nagpupuya tayo tuwing nagdiriwang ng araw ng Sabat
napakadalisay na pagdiriwang, nangingiling tayo at namamahinga sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Tayo yung inihanda na higit pa sa dalisay na ginto at dalisay na pilak na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan, sapagkat kung paparito yung bugtong na anak mahayag na rin tayong espiritu katulad niya. Mawawala na yung lamang nabubulok, mapapalitan na ng espiritu na wala ng kamatayan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Kaya may inaasal tayo nanginihintay tayo na mangyayari pa sa atin Kaya nga, binigyan tayo ng pagdiriwang ng araw ng Sabat Amen po ba? Meron tayong pinaniniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas, kaya malayo ang tingin natin May mangyayari sa atin sa muli niyang pagparito. Tatapat natin siyang paniwalaan na huwag tayong paipekto sa mga nagliligaw na naparito sa pangalan niya. Siya yung tumatawag, siya yung sumusutsut sa iyo at sa akin. Amen. Siya yung tumatawag sa iyo, pumipili sa iyo at sa akin na manatili tayong tapat sa sinabi niya na bubuhayin siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na pagbubulay-bulay. Na ito yung napakadakilang gagawin natin na ihahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya na huwag natin pipigilin sa ating puso yung kanyang kabutihan at kagandahang loob. Ibahagi natin ito sa ating kapwa. Kung paano ako itinayo sa harapan nyo, na ibahagi ko yung kanyang kabutihan at kagandahang loob sa buong mundo, na nabubuhay ako sa katwiran ng Ebanghelyo na mayroong patotoo. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Hindi sa ganang sarili ko. Meron akong talagang pinapupurihan. Meron talagang tayong luluwalhatiin at dadakilain at pasasalamatan. Kaya natin pasasalamatan Tinubos niya na tayo, inalis niya tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung tunay na repentance at yung tunay na matuwid na susundin natin na siya ang perfect God. Nakilala na natin ang larawan ng ating tagapagligtas at nakilala din natin ang larawan ng kanyang ama, Amen po ba? Amen. Kasi may nagsubo sa kanya Siyempre, kung ano yung larawan ng kanyang ama, gayon din ang larawan ng anak. Amen po ba? Amen. Espiritu yung ama, Espiritu yung anak. So, yung dalisay na iglesia na inihahanda na walang dungis at kapintasan, mangyayari sa atin yung sinabi niya. Kaya sinabi niya, ang naniniwala sa akin hindi mapapahiya Mangyayari sa atin na sa muli niyang pagparito mababago tayo sa isang pati. Magiging katulad niya tayo Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung buhay na walang hanggan at na iingatan natin yung sinabi niya. Na kaya tayo nandito sa mundo na manlalakbay, mga strangers, mga refugees. Siya yung bumago ng lakad ng paniniwala natin. Na sa pamamagitan ng kanyang karunungan tinubos niya yung kanyang banal na bayan na ipinaghandaan ng tahanan sa langit ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Bawat magiging kaanib po ng paniniwalang espiritual na mayroong patotoo na pinaniwalaan tayo, bahagi tayo ng kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. At hindi po sa pag-iisip ng tao itinayo ang dalisay na relihiyon, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Amen. Nagkaisa tayo ng pagkilala at paniniwala, nagkaisa tayo ng doktrina at bautismo na ito'y na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Amen. Kaya automatically nakapagbagong instant, nakapagbagong perform tayo Amen po ba? Amen. Na nagkaroon ng spiritual transformation sa atin bawat isa Kasi hindi naman sa isip ng tao tayo
mag-iisip para matransform tayo sa paningin ng Panginoon Diyos eh. Kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, dahil siya yung isinukong tagapamahala sa lahat ng mga iglesia sa bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Siya po yung nagtatransform sa atin sa paniniwalang espiritual. Kaya tayo magtatransform, mababago tayo sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Automatic yan. Amen po ba? Amen. Siya yung dumadalaw at tumutuktok sa mga pintuan natin, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Pagbuksan na natin at mananahan na siya sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. At tayo binibigyan niya na ng katiyakan sa pagbabantay at pag-iintay natin. Tayo nagpupuyat na sapagkat walang nakakaalam sa muli niyang pagparito. Pero yung mga nagpupuyat, pinagpapangunawaan niya dahil maraming sign na mangyayari sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. O, di may katiyakan na tayo. Ang reference po nito, talagang napakadalisay. Ito po yung istorya ng mga nagtatanong sa kanya. Verse 8, sinabi sa kanya ng Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Tingnan niyo, sinabi pa ni Felipe sa Panginoong Jesucristo, ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y sukat na sa amin. Verse 8, Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako iyong kasama at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Tignan nyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung ating tagapagligtas, ang nakakita sa Kanya, nakakita na sa Kanyang Amen. E di, maunawaan natin na yung tumawag at pumili sa atin ng Espiritu. Di ang larawan ng Kanyang Amen, Espiritu rin katulad niya. Amen po ba? Di nakita natin ang larawan nung nagsubo sa Kanya, na lahat ng iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal ng bundok ng Sayon, sa lahat ng makakaunawa at makakakilala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na Espiritu, walang laman, walang mga buto, nakita rin natin yung larawan ng pagka-Diyos ng Kanyang Ama na Espiritu. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung eksena ng pagtatanong ni Felipe at yung pagsagot ng ating tagapagligtas? Nakukuha niyo po? Amen. Kaya yung nagsuko sa akin, naipapakilala ko yung larawan ng nagsuko sa akin na tagapagligtas natin eh. Na siya ang binibigyan ko ng kapurihan at kaluwalhatian dito eh. Dahil ako eh, katulad nyo rin na alipin na sumusunod at naglilingkod sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Kaya ako po lagi nababanggit ang Diyos Ame sa pangalan ni Kristo Jesus eh, kasi sinubo siya ng Kanyang Ame. Makikilala natin ang larawan ng pagka-Diyos ng Kanyang Ame. Dahil nakilala natin ang larawan ng pagka-Diyos ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo eh. Espiritu po siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba tayo, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ito po yung napakadakilang pinapaalala sa atin at ipagbubunita sa paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, hindi po komplikado any religion, no discrimination ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya po ang may pagdinig ay makinig na sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas at manindigan na tayo. Manatili na tayo sa Kanyang salita upang tayo maging tunay na alagad niya. Amen po ba? Amen. Saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yan po yung sinabi niya sa mga banal na alagad na paniniwalaan natin. Di ba? Yung kinumpes ni Apostol Juan sa sulat niya sa John chapter 21 verse 24 talaga lahat ng mga bagay na nasulat tunay nga totoo. Kasi nangyari, nakita nila nakasama nila yan nakausap nila yan. Amen po ba? Amen. Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaman ng panahon na ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Naunawaan na po natin. Amen. Naiisang Diyos na tunay ang kikilalanin natin. Kung ano yung larawan ng Ama, gayon din ang larawan ng bugtong na anak. Amen po ba? Kaya the same Spirit.
Kaya po yung inihandang dalisay at maluwalhating iglesia, kung siya paparito na, may babalikan siya at may pangalan yung maluwalhating iglesia na iniimbitahan sa kasalang magaganap. Kasi magiging isa na yung tagapagligtas at saka yung maluwalhating iglesia, magiging espiritu na rin katulad ng ating tagapagligtas. Kaya po hindi tayo mapapahiyang lahat. Amen po ba? Maliwanag na po sa atin, nakilala na natin ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo at larawan ng kanyang Ama. Amen. Wala na po tayong tanong dito. So maliwanag yung tanong ni Felipe sa ating tagapagligtas. Amen. Wala ko na akong pasama, hindi mo pa napagkilala ang larawan ng ating Ama Felipe. Ngayon, nakilala na natin. Amen po ba? Maliwanag na nagkaroon ng pagsilap sa paniniwalang espiritual na tayo yung lahi ng ating tagapagligtas na isinilang sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi ka baga naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Sabi niya kay Felipe. Ang mga salitang aking sinabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataas sa akin ay gumawa ng kanyang mga gawa. Amen. Verse 11, magsipaniwala kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kundi kayo magsipaniwala kayo sa akin dahil sa mga gawain. Verse 12, katotohanan sinabi ko sa inyo, ang sa akin ay naniniwala ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Amen. Di ba ito yung gagawin natin, napakadakila na ginawa ng ating tagapagligtas na kaya siya pumaroon sa kanyang Ama. Tayo yung mga nalalabi na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na mga inheritance na gagawa nung ginawa niya, na paniniwalaan natin na nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Amen po ba? Di ba ito yung gawa na napakadakilang gawa na ginawa niya, na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli, na ipapahayag natin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao upang pakinabangan ito ng mga iglesia sa mga bahay-bahay at inihanda na ng ating tagapagligtas na sa pagparito niya, itatnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Na sa pagparito niya, sinabi niya hindi tayo mapapahiya, na sa isang patay mahahayag tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, na katulad ko, na iniimbitahan at nag-iintay na sa muli niyang pagparito. Kaya po napakadakila ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao, na ang pag-iisip ng Panginoon Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya gumawa siya ng napakadakilang halimbawa ng patotoo upang ito ay paniwalaan natin. Hindi niya ina-accept ang patotoo ng tao dahil ang patotoo ng tao ay lumilipas, nasisira. Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, nananatili po yan magpakailan-kailan pa man. Ang epidemya ay lilipas, ngunit ang salita at katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin ay mananatili magpakailan-kailan pa man hanggang sa muli niyang pagparito, na datnan tayo mga partakers, datnan tayo mga participants, datnan tayong followers in Christ, in the name of Jesus, in the resurrection. Datnan niya tayong mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Ito pa po yung reference, John chapter 17, verse 16 up to 24. Subaybayan niyo po kami para talagang sumagana ang spiritual na paniniwala natin. Ano? Siya ang naghanda dito, natutuparin natin eh. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nakuha po natin, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus ang regalong ipinagkaloob sa atin bawat isa, na magkakaroon tayo ng relasyon sa ating tagapagligtas, na makilala natin siya na isang Diyos na tunay, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Di ba sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin paniniwalaan na siya ang gumawa
ng paniniwalaan natin. Di ba tayo rin ang ginawa niya? Yung lahat ng naniniwala sa katuwiran ng pagkabuhay na maguli na mayroong patotoo sa puso't isip na hayag sa labi. Di ba siya rin ang may gawa sa atin na paniniwalaan natin yung gawa niya? Amen po ba? Amen. Ano po sabi sa verse 16? Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Nakuha niyo na yung mga manlalakbay hindi taga-sanlibutan? Nakuha niyo na yung mga refugees, yung mga partakers, yung mga strangers, hindi taga-sanlibutan. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabangalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Nakuha niyo po? Pakabangalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Di ba sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol na itatako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siya maguli. Di po ba yan yung salita niya ay katotohanan? Diyan niya tayo pakakabangalin. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. So, makagagala, ano? Napakalawak ng katotohanan, nangyari katotohanan na paniniwalaan natin na mag-aabit siya atin sa buhay na walang hanggan. Pakabangalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Di po ba nangyari yung sinabi siya mga banal na alagad? May pinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Isipin natin yung logic. Kung walang ipinako sa krus, meron ba tayong aalalahanin? Amen po ba? Meron ba tayong pattern na susubaybayan, na hula? So, purihin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Dahil sa kanyang bayan, sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na maglalagay siya ng katwiran o watawat sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na makikilala. Yan ho yung katwiran ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa lahat ng mga iniimbitahan ng mga iglesia sa bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Kaya makikilala ang bundok ng Sayon, meron pong watawat ng hari ng mga hari. Ibig sabihin, may katwiran ng hari at Panginoon ng mga Panginoon, yung mga ipinanalangin niya na hindi sila taga-sanlibutan, katulad ko na taga-langit. Amen po ba? Amen. Makikilala ang bundok ng Sayon dahil may watawat ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Nakukuha niyo na siya lang ang may kapangyarihan ng pamamahala at karunungan na magbaba sa kanyang banal na bayan, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Mapalad po yung tatawagin niya at pipiliin niya na magiging bahagi ng isang napakadakilang kaharian na matatag at matibay na di makikilos sa paniniwalang espiritual. Siya po ang nagseselyo sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Siya rin ang may kapangyarihan sa pamamahala na tayo'y pakabanalin na ang salita mo ay katotohanan. Hindi po tao ang magpapabanal sa atin, Espiritu po ay nagpapabanal sa atin dahil Espiritu yung manunubos natin. Amen po ba? Amen. Verse 18, kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinugo ko sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano larawan nung sinugo siya sa sanlibutan in the third day? Di po ba Espiritu, walang laman, walang mga buto? Pastor, may magpapatunay ba na Espiritu siya? Meron. Nagpakita siya sa mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Kinausap niya pa yung mga banal na apostol. Namangha ang mga banal na apostol. Nagising ang mga banal na apostol. Naunawa ng mga banal na apostol ang katotohanan. Kaya kung paano siya isinugo, isusubo rin niya ang malawalahating iglesia na inihanda niya na walang dungis at kapintasan, na pinaghanda niya na ng tahanan sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Nagpupulong tayo sa paniniwalang espiritual. Ang banal na bundok na Sayon po yung pinaghanda na ng tahanan sa langit. In Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Kung paano ako'y sinugo sa sanlibutan, gayon din sinugo ko sa sanlibutan. Sa kanya po ibinigay ang pamamahalang espiritual
sa kanya ibinigay ang buong kapangyarihan ng pamamahala. Amen po ba? Amen. Kaya may kapangyarihan siya na isugo tayo na katulad niya sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay? Verse 19, at dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Nakuha po natin ito, naunawaan natin. Dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili. Dahil sa atin, na mga iglesia, pinabanal niya yung kanyang sarili. Upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Amen po ba? Naunawaan natin? Amen. Kung hindi sa kanyang sarili na pinabanal niya yung kanyang sarili, di po ba may pattern tayo susubaybayan upang magpakabanal naman tayo? Dahil pinagiging banal niya yung kanyang sarili upang maging banal naman tayo na katulad niya sa katotohanan. Di po ba? Nangyari po yung katotohanan eh. Pinako siya sa krus. Pinahirapan, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Di ba tayo rin ang binuhay niyang maguli sa paniniwalang espiritual na inihanda niya na walang dungis at kapintasan ng iglesia? Amen. Na higit sa dinalisay ng ginto at pilak. Amen po ba? Amen. Bakit ba hindi tayo sa dinalisay ng ginto at pilak? Dahil dinalisay niya yung mga kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin. Amen. Dahil sa kanya pinabanal ko at dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili. Tingnan niyo, ang tinutukoy dito tayo mga iglesia sa bahay-bahay. At dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Di po ba merong nangyari upang tayo magpakabanal sa katotohanan? Paniniwalaan natin na siya binuhay na maguli in the third day. Paliwanag na po sa atin, Amen. mga kapatid at kaibigan, naunawaan natin mabuti. Amen. Verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsipaniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Tingnan niyo po, tayo magdidesisyon dito eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga, pag nag-iimbita ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus talagang huwag nating alisin na natin yung mga hadlang pa sa puso natin dahil sa desisyon din natin, mariligtas tayo Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisipaniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Kasi lalabas sa labi natin yung patotoo Amen po ba? Amen. Kaya lang, ang tunay na maniligtas dito ay yung tatalikod na sa walang kaburuang lakad na sanglibutan. Amen po ba? Yan yung pagsisisihan natin aral Verse 21, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila namay sumaatin upang ang sanglibutan ay maniwala na ako'y sinugo mo. Tingnan nyo. Unawain natin upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama. Tingnan nyo, lahat tayong mga iglesia na iniimbitahan ay maging isa tayong lahat na katulad niya. Amen po ba? Na maging kalarawan ng kanyang Ama, na sa akin at ako'y sa iyo, na sila namay sumaatin upang ang sanlibutan ay maniwala na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Nakuha na po natin ito, naunawaan natin. At ang kaluwalhatian sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Tignan niyo, sinabi ng ating tagapagligtas, Ama, gaya naman natin na iisa, di magkatulad nga silang espiritu. Ngayon, yung kaluwalhatian ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Di ba yung kaluwalhatian, nakilala natin na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya participant na tayo, saksi niya tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nakilala natin yung larawan niya na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Ano yung sinabi niya rito? Ang kaluwalhatian sa akin, ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Tingnan nyo, yung kaluwalhatian ibinigay sa kanya
makilala natin siya na espiritu na walang mga buto eh. Sinabi niya nagaya naman natin na iisa. O hindi kung mahayag siya, mahayag din tayong magiging katulad niya, naiisa rin tayong espiritong lahat. Bagamat marami tayong sangkap na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, magiging katulad din tayo ng ating tagapagligtas, magiging isa rin tayong katulad niya, magiging one spirit din tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nakarelated po sa sinabi sa atin ng ating manunubos, yung ating paniniwalaan at gugunitain sa panahon ng kawakasan. Tapat natin iingatan sa puso't isip natin yung sinabi niya. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nung kanyang binababang alituntunin sa atin. Ano po? Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa amin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kung saan ako naroroon do. Sila naman ay doroon kasama ko upang makita nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin. Nagagalak po, nakukuha po natin, ako naman natin yung sinasalita sa atin ng ating tagapagligtas na paniniwalaan sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig kung saan ako naroroon. Sabi ng ating tagapagligtas, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, sino-sino po ba ibinigay na ito sa Kanya? Di ba tayo mga iglesia sa mga bahay-bahay na maniniwala sa ating tagapagligtas? Amen. Ang sinasabi niya sa Kanyang Ama, na tayo yung ibinigay ng Kanyang Ama sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoroong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Tignan nyo, bago pa lang natatag ang sanlibutan nasa sinapupunan na ng Ama ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa ating lahat itong napapakinggan natin na sinabi ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin ng mga iglesia sa mga bahay-bahay? Amen. Kaya po pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan, paki-upload nyo sa inyong gadget yung inyong banal na kasulatan. Kung ma-upload na yan, i-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Magagalak po tayong lahat ng mga magiging participant at partakers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Genesis up to Revelation po, patutunayan niya sa kanyang banal na kasulatan. Ito yung kalooban niya na tayo ang maluwalhating iglesia na dinalisay niya sa paniniwalang espiritual na may patotoo na pinagpupulungan tayo. Amen po ba? Amen. Meron tayong inaalalang patotoo na ginawa sa atin ng ating tagapagligtas na paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? Iisa po yung paniniwalaan natin lahat na katwiran ng ating manunubos. Bagamat hindi man tayo magkita-kita, hindi po ito komplikado. Dahil tayong lahat mayroong mga banal na kasulatan sa ating tahanan. At siya din ang nagpapalago at nagpapasagana ng ating paniniwala sapagkat ang kalooban ng Panginoon Diyos itong banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya po may katiyakan ang mga iniimbitahan na mga tinawag na mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Meron tayong katiyakan na habang tayo nagpupuyat at nag-iintay at nagbabantay, datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ito po yung lahat ng sinabi niya na binubulay-bulay natin. Amen po ba? Amen. At sabi niya sa Lucas, punta tayo sa Lucas, na hindi siya nagpapatayo ng kaharian na nakikita. Hindi ito utang bato na pupuntahan natin para paglingkuran natin siya. Amen po ba? Amen. Ito, tanong ng Pariseo ito kung kailan itatayo yung kanyang kaharian. Sinagot niya hindi na mapagkikita yung kanyang kaharian Hindi sabihin man nila, nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Maliwanag po ba nasa lahat ng nakikinig, nakakapanood, sa lahat ng nakakarinig, na salita ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na pinapahayag ang kabutihan at kagandahan ng Panginoong Diyos sa buong mundo na ang layunin niya ang Diyos ay pag-ibig.
Sa loob ng puso't isip natin, mananahan yung katwiran ng patotoo na lalabas na sa labi natin. Amen po ba? Amen. So maliwanag na sa lahat ng iniimbitahan itinatanim sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Na kaya tayo nagpupulong at inaalala natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Inaantay na natin na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Tayo may mga patotoo na inaalala at pinaniniwalaan. Tayo yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na ikinomvert niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Nananahan siya sa puso't isip natin. Tayo yung vessel niya na itinayo. Naramdaman niyo kung paano siya magtayo sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kaya ayaw niyang pagtayuin ng building ang mga tao Hindi siya tumatahan sa building. Sabi ng Panginoon, anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Ang langit ang aking luklungan, ang lupa itong tungan ng aking mga paa. Sabi ng Panginoon, anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Tingnan niyo sa pag-iisip ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus lahat ng maglalagat ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na magmuli, tayo pala yung ginawa niyang besel, tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lumalabas na sa labi natin, may mga relasyon, inihahayag natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw na yung may mga relasyon na itinayo ng Panginoon Diyos na dinalisay sa paniniwalang espiritual, merong patotoo na lumalabas sa labi, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Katulad din ng mga banal na apostol, nasaksi silang lahat sa lahat ng mga bagay na nasulat sa banal na kasulatan. In Book of John, chapter 21, verse 24. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo nag-iintay na nadatnan niya tayong mga tapat na katiwala Mga nagsisisi, kinapuputan na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nakuha niya na tayo ang pinili niyang vessel, mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. Nahayag sa labi natin, may relasyon tayong lahat. Hindi sa pag-iisip ng tao, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos, na ito ay na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Amen. Awit 102 verse 16. Ano po sinasabi diyan? Ito na po yung declaration ng bundok ng Sayon, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakuha niyo po? Naunawaan natin? Itinayo ng Panginoon Diyos ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Yan po yung mga supporting verse na relevant sa sinabi ng ating tagapagligtas sa lahat ng mga mag-a-apply at maniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Mga saksi niya tayo. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Amen. Awit chapter 50 verse 2. Mula sa Sayon, nakasakdala ng kagandahan, sumilang ang Diyos. Tignan niyo, mula sa Sayon ng kasakdalan, sumilang ang Panginoon Diyos. Sa mga Sayon na mga participant, tayo po ang kaharian niya na sumilang na katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas sa ating puso't isipan, lahat ng naniwala sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So napakaliwanag na dinideliver sa atin ang katotohanan na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang katumparan ng hula ng Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 24 verse 15, sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. Book of Psalms chapter 33 verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa kanyang sariling mana. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Sayon pala ang sariling mana ng Panginoon Diyos sa lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ako po'y sumasampalataya na lahat na sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta, unti-unti na pong nangyayari ito sa panahon ng kawakasan na ang banal na bundok ng Sayon,
siya rin po ang luluwalhati. Siya rin ang magbibigay ng karangalan sa banal na bundok ng Zion na hindi kayang pigilin ng sino man. Amen po ba? Amen. Naaalingaw-ngaw ang tinig ng kanyang kabutihan at kagandahang loob sa buong mundo, na sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas ay mapalad ang sino mang makakakilala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Alam nyo nakagagalak yung sinabi doon sa aklat ng Joel Ako'y talagang hitik na hitik po sa karunungan, sa paniniwala, sa kaalaman, sa pag-asa, sa kabutihan, sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos. Hitik na hitik sa pagtitiisan natin. Hitik na hitik sa kabutihang loob niya sa lahat ng mga tao, ang pag-ibig niya. Talagang napakaraming kapangyarihan ng kanyang karunungan na kahit na ano yung damputin mo nakaugnay dito sa pamamahala ng ating tagapagligtas. Yung ating paniniwala. Amen po ba? Tignan nyo, unawain natin mabuti. Joel chapter 3 verse 17 Sa gayon, inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Zion na aking banal na bundok. Pagdating sa Revelation chapter 14 at ang kordero ay nakatayo na sa banal na bundok Kaya po ang kabilin-bilinan sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, pakinggan natin mabuti at unawain natin mabuti yung inyong napapanood sa social media at ilagak na natin sa ating Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, yung ating napapakinggan, at siya po ang nagpapalago, nagpapasagana, siya po ang nagdaragdag ng karunungan at kaalaman at paniniwala at pag-asa at pag-ibig sa ating lahat, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, na maging masipag tayo sa pagpupuyat natin, sa pagbabantay natin, sa pag-iintay natin, maging masipag tayo sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, sapagkat dito natin huhugutin ang karunungan at paniniwala at pag-ibig at pag-asa na sa lahat ng mga tapat na iniimbitahan sa kasalang magaganap. May iniintay tayo, nasa isang-isang patay, mababago tayo at magiging katulad tayo ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Ang bilin dito sa Hebrews chapter 12 verse 22 dadapwat ng silapit kayo sa bundok ng Zion at sa bayan ng Diyos ng buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga dim, pabilang ng mga hukbo ng mga anghel. Sa ano tayo pinapupunta? Dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay. Hindi po ito literal na bayan o bundok. Dahil tayo mga mananampalataya na naghahanap ng katwiran na makakasumpong at makakaunawa ang kanyang banal na bayan, ang kanyang bayan ng Diyos na buhay dito. Kaya po ito yung pangalan ng bawat magiging partakers at participant ng Panginoong Jesucristo na merong patotoo na paniniwalaan, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung mga participants niya. Tayo po yung bayan niya dito, tayo yung bundok na Zion na tinawag niya dito na manggagaling sa silangang kanluran, timog at tilaga yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual itinayo tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ang bilin sa atin pagdating sa bukod pa dyan chapter 1 John chapter 2 verse 22, hindi tayo pwedeng turuan ng sino ng nangangaral sa sanlibutan. Dahil makikilala natin yung tunay na author natin at ministro natin siya yung nag-alay ng buhay sa iyo at sa akin na paniniwalaan natin Siya yung tumubo sa atin Amen po ba? Amen. At alam natin kung saan niya tayo tinubos sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya niya tayo tinubos, mapapahamak tayo. Ayaw na tayo mapahamak lahat at wala siyang itinatangi dito. Walang diskriminasyon, lahat iniimbitahan niya na. Amen po ba? Amen. Kaya nga lahat ng gumagamit ng 1 Peter chapter 2 verse 9 tayo yung bayang pinili niyang sariling pag-aari na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Kasi po, kaya naging madilim na sa paningin niya, nabatbat na lang, walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan ng mga tao. Amen po ba? Amen. Kaya po inihahayag natin ito sa madilim na sanlibutan, yung karangalan ng tumawag sa atin, yung kaluwalhatian niya, yung katwiran niya. Ito po yung watawat ng hukom ng mga hukom, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Mga saksi po sa pagkabuhay na maguli, yung nagpapahayag ng katwiran ng watawat ng hukom ng mga hukom.
mga isinilang sa espiritual na paniniwala, mga lahi ng ating tagapagligtas. Sa pagbabagong lahi ang nagpapahayag ng katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At sa banal na bundok na sayo po, ihipan ng tinig ng pakakak. Amen po ba? Amen. At sa lahat ng iniimbitahan sa banal na bundok na sayo, tatawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. So maliwanag po sa ating lahat, naunawaan natin, napakarami pa pong supporting verse na magpapatibay sa atin. Pero iginayak niya tayo tuwing araw ng Sabat na laging nagpupulong at inaalala at ginugunita natin yung kabutihan niya na ginawa na tuwing araw ng Sabat pinalalakas niya yung pag-asa natin upang sa pagbabantay at pag-iintay natin meron tayong pag-alakan at patuloy na tayo pinatitibay niya na may inaasahan tayo na sa pagparito niya tapat nating iningatan yung kanyang katuwiran at patuto sa puso't isip natin. May katiyakan tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayo matulad niya. Amen po ba? Amen. Naramdaman niya yung paniniwala na kaya tayo nagpupulong na nasa laman meron tayong iniintay na mababago tayo sa laman na kumahayag yung ating tagapagligtas na nagbilin sa atin ng kanyang salita na ingatan natin yung katuwiran niyang patutuo Kung paparito na siya mahayag na rin tayong matulad niya. Amen po ba? Amen. Kaya po maging aware na po tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat talagang ang epidemya po matatapos pero nakatatakot po sapagkat talagang nagbibigay na siya ng hudyat at babala sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Hanapin na natin yung mga bagay na paniniwalaan natin na sinabi ng ating tagapagligtas upang makatsak na tayo sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ano po sinabi niya dito sa pangitain na mangyayari sa lahat ng mga inimbitahan niya? Na walang diskriminasyon yung imbitasyon niya sa panahon ng kawakasan. Na pinagbabantay niya na tayo, pinagbubuyat niya na tayo. Amen po ba? Amen. Araw at gabi pinatitibay niya na tayo sa lahat ng habilin niya sa atin. At ang paniwalaan natin tayo itinayo niyang tolda. At siya yung tabernakulo na kasama natin, na pinaniniwalaan natin. Siya yung nagtanim sa atin sa katwiran ng patutuo. Amen po ba? Amen. Iniyukit sa puso natin, isinulat sa isip natin yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas na lumalabas sa labi natin. Siya po yung nag-iimbita sa atin lahat na malapit na siyang pumarito. Dahil meron siyang darat na ng mga tapat ng atiwala na umaalala ng kanyang kamatayan at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa kanyang pamamahala at pag-iisip, tayo ang tinawag niya na banal na bundok ng sayo na nagtitipon at nagpupulong na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya nga po sa digmaang espiritual, pinakikilala na doon sa mga naghahanap ng mga iglesia, ang tunay na napakadakilang relihiyon na may record sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Inaalala natin yung katwiran ng patutuo na ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas na paniniwalaan natin. Kaya po tayo nagdiriwang nag-iintay na tayo, datnan tayong mga tapat at mabuting katiwala. Naramdaman nyo kung paano tayo ihanda niya, kung paano niya tayo i-prepare. Nahanda nyo, naramdaman po ba natin kung paano tayo ihanda sa pagpupuyat? Siya rin ang naghahanda sa atin para maramdaman natin na siya malapit ng pumarito. Amen po ba? Amen. So, siya po ang nagsugo sa akin na ipinapangaral ko yung kabutihan at kagandahan loob niya. Yung kapurihan niya, yung kaluwalhatian niya. Amen po ba? Dahil siya ang author ng ating matuwid na paniniwala. Ano po sabi sa ating lahat ng mga sa lahat ng mga inimbitahan niya na gumaganap ng araw ng Sabat, nagdiriwang ng araw ng Sabat, taon ng Panginoon. Ito yung kaarawan niya na tayong lahat isa pagsilang sa paniniwalang spiritual. Hindi iba-iba kung magsilang siya. Iisa lang ang pagsilang ng paniniwala natin lahat. May patotoo tayong lahat ng ating tagapagligtas at siya ang nagpapatunay sa ating lahat. Siya ang nagsicertify sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga siya ang nagpapatunay sa atin, siya ang nagtayo sa atin ng maluwalhating iglesia, siya ang naghanda sa iyo at sa akin. Amen po ba? Ano sabi niya sa atin dito? Namnamin natin, unawain natin mabuti,
At kung maunawaan na natin, ilagak na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas, magpatotoo na po tayo. Turuan na natin yung mga anak natin sa mga iglesia, sa bahay-bahay, at maging yung mga apo natin. Sinabi niya na hindi lalapitan ng sawot yung mga tinagda niyang tagapagbana dahil siya ang tumawag at humingi sa atin. Amen po ba? Amen. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Siya po ang nag-iimbita sa atin. Ang sabi niya dito, at narito ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sabi niya, madali na siya pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin, meron tayong tinutupad na hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas na paparito ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta at siya ang katuparan ng aklat ng mga hula na ito. Amen po ba? Amen. So napakadakila po na sa mga listeners, sa mga believers, sa mga participants, sa magiging partakers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na nag-iimbita sa atin, meron po tayong katiyakan sa pag-iintay na daratnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. May katiyakan na tayo ay pinagiging banal niya sa katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din po tayong kalarawan niya. Na may iniintay tayo na mababago sa atin, na sa isang isa't matay magiging katulad niya na tayo. Amen po ba? Kaya tayo iniimbitahan, makiisa na tayo sa pagpupulong, na siya rin naman ang naghanda ng tabernakulo na paniniwalaan natin. At tayo po ang torta niya, tayo ang santuaryo niya, yung mga kalalakihan at kababaihan na tinatawag niya na maglagat na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwalang espiritual sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ipanalangin po natin kung magkakaisa na tayo ng paniniwala, ng doktrina at bautismo. Ipanalangin natin yung ating bansa at ipanalangin natin ang bayan ng Panginoon Diyos na nangalat sa buong sanlibutan, yung mga iglesia nga kapatid natin, na maunawaan at mabuksan na yung kanilang paniniwalang espiritual na matagal na silang nahindig sa pagkaligaw ng paniniwala. Panalangin natin yung mga kapatid natin na mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at ilaga. At ipanalangin din natin ang ating bansang Pilipinas na makakaraos din tayo sa pagsubok at ang epidemic lilipas din at magkakaroon din tayo ng panibagong paglalakbay. At sa panibagong paglalakbay natin, naway masumpungan na natin ang katotohanan na paglalagaan ng ating paniniwala upang tayo magkaroon na ng katiyakan na kung ano man ang dumating na panganib sa mundong ito, ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin ang naghanda sa atin na kung siya ipaparito na, datnan niya na tayo ng mga tapat na katiwala na tayo yung tagapag-ingat niya ng kanyang tipang. Amen po ba? Amen. Na kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong katulad niya. So maraming pong salamat sa lahat ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na nakarinig at nakapanood ng programa ng ating programa ng ministeryo ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kikilala at paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng a-appreciate at a-acknowledge sa lahat ng maglalagat na ng buong puso at pagtitiwala ng paniniwala sa ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Kapayapaan po ay sumaating lahat sa panahon ng kawakasan. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Maraming pong salamat, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Patuloy mga kapatid na ating dakilain at purihin ang ating Panginoon Diyos sapagkat sa kasaganaan ng kanyang karunungan, patuloy itong nahanda upang sa ating pagkasumpong tanggapin natin ang biyaya, ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong magsiawit ng may buong kagalakan, patuloy nating papurihan ang dakilang Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords.
our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest work, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nanghahabag sa iyong banal na bayan. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong kagandahang loob ay tinatanggap namin ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen. Napakadakila, Panginoon, ng iyong binagaling na kalooban sa buhay ng bawat isa na magiging bahagi ng banal na bundok ng Zion, sapagkat patuloy na nalalaan ang buhay na walang hanggan at patuloy mo kami dinadalisay, inihahanda sa pakikipagbaka upang ang aming pagpupunyagi, ang aming pagsusumikap, ang dulo nito ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa iyong banal na kalooban, ikaw ang tumatawag, ikaw ang humihirang, ikaw ang nagtatayo sa sino mang tao na kalulugdan mo kahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Kung kaya't ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin ipinamamagitan sa iyong banal na kabunungan sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.